simulan na natin, Mystic. Ayan, magandang araw, sir. Kami isa ngayon sa iyong napakagandang opisina dito sa Bureau of Immigration. At alam mo ba, si sir, siya po ang technical chief ng Bureau of Immigration dito. Baka meron kang katanungan, Mystic, ha, sa ating napakagwapo na chief dito po sa Bureau of Immigration. Eto nga, hindi na tuloy ako makapagsalita dahil hindi ko tuloy alam ang gagawin ko dahil tingnan mo pag sobrang kami mo, talagang speechless ako. Ay, naku, talagang crush na crush. Umpisahan mo dahil kailangan malaman ko talaga kung ano. Tanungin natin kung anong function niya dito sa Bureau of Immigration as a technical chief dito po sa Bureau of Immigration. So ano po ang trabaho niyo po dito para at least malaman naman po ng audience natin, lalong-lalo po sa Pilipinas at sa buong kapuluan. Kasi ito po, mapapanood ng Worldwide po, this foundation ko, Mystica Foundation. So, opo. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon. Ganon din sa iyo, Burn. Bernard. Well, as a technical staff chief, tinutulungan natin commissioner ay napag-aatasan ng commissioner tungkol sa mga technical na bagay sa Bureau of Immigration, kagaya ng yung mga processing ng visas, yung mga extension ng visa, yung sa issuances ng mga permits, special work permits, special study permits, deportation proceedings, yung mga pagpapadeport ng mga foreigner na hindi kaaya-aya na manatili dito sa Pilipinas, yung mga paglalagay sa mga pangalan nila sa ating derogatory list, at yung mga application ng mga banyaga na application ng mga foreigner na mag-stay sa Pilipinas. Ayun. So in short po, napunta po sa kanya lahat ang mga napaka complicated na trabaho. At sa para bang just in one plate nandun na lahat eh. Kung paano naman niya na-maintain yun, kung paano niya na-handle. Kung paano yun, naiaano po yung oras niyo po sa ganyang trabaho at saka I'm sure na may pamilya po kayo. Ano po. So, paano niyo po nabibigay yung attention na kompletong nandoon? Tinatawag na lang natin yun quality time. Quality time, pag na-antay tayo sa trabaho, quality time, na-antay tayo sa pamilya na, quality time din. Kasi sa oras na sa panahon na nakakasama mo, yung asawa mo, yung pamilya mo, dapat magkaroon ka ng quality time. Pumapasok ka dito, umaga, the latest is 9 o'clock. Pagkahapon naman, uuwi ako 9, 10, 11, 9 earliest, 9, 10, 11. Pag naandito ang boss ko, nasa situation na pag sa bahay po, pag nandun naman po yung boss niyo sa bahay, ibang boss naman po yun. Hindi ba nabanggit mo na very critical ang kanyang hinawa ka mga papers? Pero hindi mo ba sa kanya may tatanong kung bakit niya ito na-handle at tingnan mo, na-maintain niya ang pagiging gwapo niya? Oo nga eh. Pero sabi niya quality time, so ibig sabihin na may oras dito, may oras dyan, may oras na sa pagpapagwapo. Ibig sabihin, nasa kanya yung disiplina pagdating sa oras. Napaka-importante. Diba? Hindi ka tulad sa iba na okay. Kaya ano yun, kahit nag-aantay sana yung pamilya, pero dahil nga sa sobrang ano niya dito, pero iniisip pa rin niya na sandali lang. I-set aside ko na dahil tapos na yung time ko dito. Ito naman, ay gano'n. Alam mo, disiplina. At saka, huwag mong sayangin ako. Kasi hindi nababalik yan. Wow, ang galing ano. Dapat lahat ng panahon, dapat may kinakumukulan. Kasi pagpakalipas ng oras na yan, hindi nababalik. Alam mo, ang ganda kapatid yung gano'ng paniniwala, di ba? Katulad ko sometimes, I mean, don't do for tomorrow what you can do today. Huwag mo nang sayangin hanggat kaya mong gawin isang bagay ngayon, hanggat meron pang time itong araw na yon, you have to do something. Ganun din yung prinsipyo. Kaya that's the key to become successful. So I'm sure na yun ang ay, talagang very successful yan si Sir. Talagang
Napaka-honest niya. Yes, at saka napansin ko, I mean, at that very young age, how young po kayo? Life begins at 40. Wow, so ibig sabihin po, I am actually on my 40s right now. So ibig sabihin na I'm just starting to live my life. Okay, kaya pala masaya-masaya nito mga panahon ko na to dahil wala na yung mga time na para bang, di ba? So this is the time na I can focus. I can be disciplined. Kaya pala, dahil ito pa rin life begins at 40. Ayun, di ba? Pero sir, ilang years na po kayo din sa trabaho niyo? na pumasok ako dito sa Bureau of Immigration noong 1990. Wow, It's almost 15. So medyo may katagalan na rin. 12 years. 12 years. So ibig sabihin for that 12 years, ibig sabihin na meron na rin siyang experience pagdating sa ano. So ano naman po yung mga downfall na nangyayari po kung minsan? I'm sure na may mga downfalls po sa trabaho sometimes. Since I entered the Bureau as Executive Assistant of then Commissioner Rodriguez, up to now, marami pa rin ako nandito sa Commissioner's Office. Nagpapalit ang Commissioner as what has been practiced before they entered. Pag umalis ang Commissioner, lahat ng tao sa Commissioner's Office kapalitan ng bagong Commissioner, siyempre. Sino ang trusted persons niya? Yeah, yun ang pipiliin niya. Yun ang dadalhin niya at having a sensitive position. So dapat trusted niya ng mga tao niya. Kailangan loyal din yung tao sa kanya. But since Commissioner Fernandez entered the Commissioner na-retain niya, pero hindi kami personally magkilala din. Pasok niya. But na-retain niya ako dito sa Commissioner's Office. Pasok si Commissioner Fernandez. Hindi ko rin siya kilala. Na-retain din ako dito. And now, pasok si Commissioner Libanan, who is a very good friend of mine. So, na-retain siya pa. Ang galing ano, so that means to say na talagang they really trusted you. Kasi, At the same time, master na yung papers na inahawak. Oo, kasi hindi siya talaga panatilihin sa trabaho yan kung if they cannot trust him, if they know that he's not doing a good job. So, ibig sabihin na na-establish mo ang magandang ano sa kanila. Siguro nakukuha lang nila yung ginagawa. Kamusta ako? Ano yung sityo? Oo, lalagay sa pera. Ano ang order ng komisyoner? Gagawin ko kung ano ang maipo-contribute ko in terms of the other. Kung anong kukunting nalalaman ko, sabihin ko.